Binueltahan ng Malacanang ang banat ni Senador Bato de la Rosa na paglapastangan umano sa konstitusyon at soberenya ng Pilipinas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Nanindigan ng palasyo na legal ang lumabas na warrant of arrest, bagay na una ng umanong sinang-ayunan ni Senador Bato. Walaan niyang isinusukong soberenya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sino ba ang nagsuko ng parte ng karapatan ng bansa? Sinagot din ni Castro ang tanong ni De La Rosa kung santo ba ang Palace Press Officer. Ayon kay Castro, aminado siyang hindi santo at malayong mangyari yun. Hindi anya magandang modelo si De La Rosa kung magtatago ang mambabatas na una nang inihayag na hindi papayag na magpaaresto at hindi kikilalanin ang International Criminal Court. Si De La Rosa ang isa sa mga tumayong pinuno ng pambansang pulisya sa pagtupad ng madugong laban kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief, hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang.